Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 13, 2024. Kasama natin si Joel Lacsamana. Good morning, pare. Magandang umaga. Ako si Conrad Banal. Good morning. Ayaw namin batiin ng happy birthday daw si Winner. Wag natin batiin yan. Si Winner, wag na natin batiin sa aming engineer. Winner Contehino. Aliw Audio Tech. Si Engineer Winner. Batiin nyo lahat. Ayan. Wag na natin batiin happy birthday. Yung mga taga-subaybay, batiin nyo. Ayan. Walang papansit eh. Ayun, naririnig na natin. Humihiyaw na ron. Ayun. Wala raw. Meron daw. Meron ba? Meron daw. Ayoko rin batiin ng Kakagulo sa newsroom. happy birthday ang aking kasamahan sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas. Si Winston. Coming. Si Winston Yang. Ayan. Winston Yang. Wag na natin batiin happy birthday, di ba? Oo. Batiin pa ba natin? Wag na. Okay, good morning sa inyong lahat. Ano ba, pare? Anong balita? Hindi raw kailangan ng tsa-tsa. Hindi daw, sabi ng mga, yung mga dating nag-frame ng Constitution. But, Maski mga business leaders, sinasabi, hindi. but yung mga foreign chambers of commerce, adamant sila na kailangan yan. Hindi eh. Kailangan. Yung European Chamber of Commerce of the Philippines, yun daw nangyayari ngayon. Pinag-uusapan po natin ngayon yung hearing diyan sa Senado tungkol sa charter change or constitutional amendment. Maganda yung hearing nila eh. Yung European Chamber of Commerce of the Philippines, yung kanilang representative na nagsalita sa Kongreso, honestly daw po, nakakagulo itong tsa-tsa. Marami daw sa kanilang inquiry sa European Chamber of Commerce kung paano ang endgame nito. Okay. Nakikita nila na news at political bickerings. So merong uncertainty. Yan daw po ang atmosphere na lumabas dahil dito sa magulong usapin tungkol sa constitutional amendment. Kung tawagin natin, tsa-tsa. Happy na naman daw sila kasi marami na rin naman na batas. Bagong batas sa Pilipinas, liberalization ng economy. Halimbawa, yung Public Services Act. Okay? So, hindi daw po sila masyadong ganado. Sino nagsabi niyan? Si Florian Gotten. ito, European Chamber of Commerce of the Philippines. Kaya nga, magkakaiba sila. Ito naman si Julius Payne, President of the Canadian Chamber of Commerce of the Philippines. Sabi niya, it will facilitate an increase in foreign direct investment in sectors where such investments are currently restricted. Ayan. Sabihin mo kung ano yun. Ang opinion po ni Bernardo Villegas, na kilalang ekonomista. Kilala yan. Ang sabi niya ano ba yung mga bubuksan natin? Advertising, media, education. Hindi raw natin mararamdaman yan kahit pumasok. Ang sabi niya po, ang talagang problema natin, yung nakakahiya, 21% of Filipinos. Hindi na makatao yung kanilang pamumuhay. Dahil sa kahirapan. 21% daw po yan. Dehumanizing poverty. Hindi. Parang hindi ka na tao sa kahirapan. Scandalous ang kanyang word. Scandalous daw. Scandal, 21%. Kahirapan. Iyan ba masosolve
ng investment sa media, education, and ano pa isa, advertising. Advertising, parang no-brainer yan. Walang ka, Ang late daw po niyan. Hindi natin mararamdaman yan. So, therefore, sabi niya, para saan itong exercise na to, nagkakagulo lang. Mas marami pa tayong priority dapat gawin. Sino ba kasi nagpakana niyan? In the beginning of the Marcos administration, tandang-tanda ko po yan, sinabi ng presidente, hindi niya priority ang tsa-tsa. Nireport pa natin yan. Biglang-bigla ngayon, meron na lang tsa-tsa dahil sa PI nila sa House. Pero magandang sinabi si Bernie Villegas. Bernardo Villegas po yan. Dati yan yung research... Center for Research... CRC. Yung CRC, nagtayo na university, naging University of Asia and the Pacific. Bago naging UNAP yan. Bago naging CRC. Ano po yan? Economic Research Group. Sabi niya, hindi ngayon. Pero one day, I want to see the Constitution amended. Kasi One inamin day. naman niya imperfect yung Constitution. Imperfect kasi nga, 1987. noong 86 daw, nung ginagawa yan, it was not exactly the best of time to do it. Why? Katatapos lang ng EDSA revolt. Sa akin, kudeta yun katatapos lang noon, iba ang frame of mind ng mga tao, and therefore, hindi perfect, hindi timely, hindi maganda yung circumstances, yung nangyayari noong panahon na yon para gumawa ng constitution. In other words, ano sinasabi niya? Maraming biases, maraming fears. Maraming ang akin sa akin, maraming knee-jerk. Knee-jerk. Tama yung word mga desisyon na nangyari doon. Na ngayon naiisip natin na now that you look at it, para bang ang labo nun na yung gano'n. But sooner or later daw, ngayon hindi pwede, wag na muna ngayon kasi magugulo lang. Mukha nga na yung sinabi na sa European Chamber. Nagugulo lang, nalilito mga tao, there's uncertainty. Yan ang ayaw ng negosyo. Yan. Maganda rin naman yung punto ni Villegas. Okay. Paano naman si yung senior associate Justice of the senior associate po yan. Nagtaka ako rito kasi ang sinasabi ni dating Justice Carpio tungkol sa economy. Economist ba siya? Sabi niya liberal na raw ang mga foreign investments law sa ASEAN as well as isa daw tayo sa pinaka-liberal ang investment laws. Kaya hindi ako nagtataka ako doon sa mga foreign. Ang pinag-uusapan ngayon, land. Yung bang foreign ownership po ng lupa will solve our agriculture problems. Nakita kasi ni Paren Joel, nakita ni Bernardo Villegas, na meron ng mga big business, Taipan. Ang example niya nga si MVP. Although masamang example yun dahil hindi naman talaga. Sobra ka namang masamang example. Hindi, he's not into agri in a big way. Well, he is going in baby steps into agri. So he is not in agri in a big way. Okay. He is going in baby steps. At the moment, he is not in agri in a May big mga way. negosyanteng ganun, hindi tumatalon kaagad na nakadamit. Therefore, he is not in agri in a big way. Okay, tuloy mo na. Meron lang silang plano. May plano. At yung plano, sinasabi lang nila yon. Di pa natin nakikita yon. At yun na example na ginawa ni Bernardo. Ni Villegas. Bernardo, ni Mr. Villegas. Doctor actually yan, ni PhD yan. Pero nakikita niya raw, yung mga malalaking local groups, pumapasok na sa agri. Ba't kailangan pa nating land ownership sa... What he said, pumapasok sila sa agri, at by the way, minention niya si MVP doon. Ayun na nga. Because they do not even require, hindi sila humihingi ng land ownership or something. Yun na nga. Hindi naman gano'n. There are ways to do it. There are ways to do it. Tsaka po yung big land holdings sa agri, hindi na ganyan ang recommendation Hindi sa na. environment. Ngayon, yung mga combine
Wala na. Yung pong mechanized farming na it's harmful to the environment. True. Yun po ang science ngayon dyan. Bakit tayo pupunta ron? Na some other countries gusto na nga Kumakalas na, Mechanized na. dumidistansya na sila. Sa Oo, ganung klaseng yung pong til ng lupa. Ang discovery dyan kasi, kapag yung mga traktorang malalaki, iniikot ang lupa, di ba? Nakakawala daw po yung microorganisms na may hawak ng carbon. And therefore, you release the carbon in the air. Di ba? Ganyan yung mechanized farming eh. So, ang tinutulak po ngayon ng mga scientists ay yung no-till. Yeah. No-till farming. Hindi na kailangan bungkalin yung lupa. Dahil nga, nakakasama sa environment, nare-release yung carbon. Okay. But anyway, bro, binanggit mo si Justice Carpio. Yun na nga ang sinasabi. Hindi naman masama yung mga sinasabi niya. Sinasabi nga niya, land ownership is not the deal breaker for most ang sinasabi ko, bakit bigla nag-i-economist siya? Di ba? Constitution ng expertise niya eh. Pag umabot ka sa certain estado, pwede ka na mag-comment sa mga bagay. Yan, Okay. Pero meron siya sinabi, yung mga ruling ng Supreme Court. Okay, oo, yun. Yun, kaalaman niya yun. Ang Supreme Court daw, pinayagan na 100% ownership. Halimbawa ng mga hydropower plants, dam, mga ganon, mga malalaking investments, pinayagan na. Pero, yun nga po, begs the question. Bakit Supreme Court na nagde-decide dyan? Yun na nga. Dahil wala sa batas nga. Wala sa kasi nga, yung economic provisions, nasa Constitution. Nasa Constitution. And therefore, kung may nag-aaway, meron nag-aaway ng mga negosyo, pwede tatakbo sila sa Supreme Court kasi nandyan yung economic provisions. It behooves the Supreme Court to make decisions on such No, it does not. Hindi, dahil mga nasa... Tumatakbo yung mga tao doon nagde-decide. At ang Supreme Court, yun ang comment sa business community, nangangahas mag-decide. Kahit na hindi nila expertise. Na wala namang expertise. Okay? Marami tayong example na sinabi na dyan. So, ang sinasabi nga lang sa business, hindi naman talaga amendahan yung Constitution na gawing bukas ang ownership, halimbawa land ownership. Meron pong mga sektor sa business na ang gusto nila, yung mga economic provisions, tanggalin lamang sa Constitution para at gawin na lamang batas. And therefore, it can mas adjustable. Mas madaling palitan kasi pagbatas siya, di ba? Ngayon, yung mga provisions ngayon sa economic provisions na nasa Constitution, pag may konting away, takbo na Supreme Court At Supreme Court ngayon na nagde-decide ng ating economic policies. Okay. Moves. Yan ang hindi po... Ba't hindi nag-comment si doon? Kaya, si Justice Carpio. Justice Carpio. At meron pa isang sikat na national na economist, si Raul Fabella. Ano po to? National scientist. Declared na national scientist. Good morning, Jonathan. Good morning, Kong Jonat. Morning. We are discussing weighty matters. Ang development daw to, all boils down to investments. Kasalanan ba ng Constitution yung wala investments? Yes. Kasalanan. Kasalanan ng Constitution. Dysfunctional ang ating system. It's a very dysfunctional system. Of course, the Constitution is in place. Pero it's a dysfunctional Constitution. You must understand the political and social principles that under this particular Constitution are essentially made out of extremes. May extreme. If you take a look at the political institution in the Constitution right now, it was meant to be a parliamentary constitution. Yun na, isa pa yan.
nagkaroon ng problema because Sabi nga ni ano Ben, yan eh. ni Kaya Bernardo malaki- Villagas. it is a dysfunctional constitution. As- Let's be very Those clear are, about it. those are political provisions. It doesn't matter. Doesn't matter. The political institutions will have a very, very impactful on the On the economy. Oo, Tama malaking bagay Kasi yun. sino po ba magagawa ng mga parameters, rules and regulations tungkol sa economy and Sila rin yun. the political, institutions institution? yun. Yun ang problema dyan. Ang dami imperfection ng Constitution. Yung pong parliamentary, that it was designed, it was written. All along, ang discussion nila, ang form of government natin during the CONCON, parliamentary. Yes, very much so. Last minute, binago into presidential If you take- upon instruction of the president then. If you take a look at all of the provisions of the Constitution, talagang maraming Pang-parliamentary. pang-parliamentary. Kaya ka multi-party system, mga ganun. Mayroong party list. The party Oh, yeah, list is a party feature list, of a parliamentary Parliamentary, government. yung mga marginalized group. Marginalized groups, yung mga ganong klase. Ganyan po ang... So- pero bigla naging presidential at nagkaroon, unicameral po ang original. Original, yes. Nagkabutuhan yan at may swing vote lang na isa. Isa lang. And that swing, Nagpunta sa presidential. Napunta tayo sa kaya presidente. nakita mo may mga provisions, maraming provisions sa Constitution na hindi ugma sa isang presidential system. Marami. Marami. Kaya tama yung sinasabi ni Bernie Berniagas. Na, Nung sinulat to, it was not the best of times to write a constitution. In 1986, grabe ang frame of mind ng mga... Magkaiba because Wala po tayong, kumbaga, we could sit down and really analyze things. we were reacting to a situation that was considered by some people extreme. Martial law. We just came out of martial law. And then there was a transition from 1981 to 1986. But at that time, bugbugan na yun. It was very, very unstable. And then, Yung sinasabi kasi, kailangan madaliin na natin to. Ang sinasabi ng mga businessman, there is uncertainty at this point kasi they don't know anong end game nitong all this talk about cha-cha. So, the sooner we get to the end game, the better. the better for us, for the economy. Yan. Ano nga ngayon? Paano? Nangyayari, nagkakabakbakan pa ulit, pare. di ba kala ko ba nag-tone down na ng konti? Hindi pa rin. Yeah, there Between is. the House and the Senate. Meron toning down and they're waiting for Toning. the results of the hearings in the Senate. Okay. Yun ang nangyari doon. And the Senate has Maganda yung ginagawa ng Senate ngayon. Na-air out ngayon Yeah. yung mga bagay-bagay na to. and the Senate has a timeline. May timeline yun timeline yan. because They will House do has- hearings daw outside eh. Yeah, okay lang. Mindanao, okay lang I yun. think Visayas. They should do that. Dapat, marinig Para natin. Para As a matter of marinig ang fact- boses ng tao talaga. As a matter of fact, they should also have a hearing outside of the country to hear the overseas Filipinos. Magandang Because ideya yan, ha? the Maganda yan. overseas Filipino community is a very critical part of our economic bakit sila and, critical? social Bakit sila activities. critical? Oh yeah. 10 million Filipinos are overseas. More than. Oh, maybe more than than. 10. Oo. They are Either they're workers Or or they are- permanent At may residents. direct investment tayo nakukuha sa kanila. Yeah, they are actually the third biggest source. As a matter of fact, ngayon yata Third. second biggest source of our second. inflows, foreign exchange. Foreign exchange Oo, inflows. Silang biggest. Abay, And kailangan then- marinig sila. Oo. And then they are very, very much a critical part of each and every community. Each and every Filipino family has a member overseas. Totoo. Oh. Totoo yan. Bawat Totoo yan. Pilipino pamilya may kamag-anak. Meron ka mag-anak, kakilala, Ako, close. dami ko close, oo. So the relationship is there, and then we have not really tapped that particular diaspora. Wala. Hindi natin nagagalaw. Ano tong growing interest daw among big business to go into agriculture? Sabi niya yan. Sino ba yun? Villegas. Saan nagsabi niyan? Ang sabi Bernie niya po, Villegas, so. yung mga nag-invest agriculture, they don't require land. Hindi naman sila Land ownership. Yun ang hinihingi nila.
Inihingi nila sana yung ease of doing business, red tape, power. Ayan, malaking bagay. Ganon. Well, power, mahirapan tayo dyan. Kasi kontrolado ng oligarchs eh. Yung Yun ang hindi, dapat- hindi malusan ng kanilang grip, ha? Sa ano? Kaya wala na sa constitution yan. Yung Constitution control ng mga oligarchs sa Kahit na power business. magtutuwad-tuwad tayo sa CONAS o walang mangyayari doon. Kailangan political will. Kaya nga sinasabi, baka kaya gustong Chacha para mawala sa kanila yung attention eh. Sila pala yung nagtutulak. Ano? Well, ano na yun, ano? Ang Medyo bias na yung mga ganong observation. Medyo, para upakan lang yung mga oligarchs. Ganon. Matagal, every administration, meron naman talagang attempt to amend the Constitution. Because it's really imperfect. Magmula kay FBR. Si GMA, meron din. Diba? Noy-noy, Meron. federalism, under Duterte. Duterte. Oo, ganun eh. Kasi po, talaga namang hindi, ewan ko, sama ng, Kaya ganito tayo. it's masyadong verbose yung ating Constitution. Well, masyadong verbose at this. Masyadong madaldal. If you take a look at some of the provisions, may conflicting provisions. May mga hindi mo At saka malalabo. Very vague. So ang ano nila is by law, as may be provided for by law, may mga ganun na mga provisions which should not really be in the Constitution. Pero bakit nangyayari yung economic liberalization? Di ba? Nire-restrict ba ng Constitution yung economic liberalization? Lumapit ka raw sa hindi naman eh. Kasi over the years, nakita natin, ang daming ginawang economic liberalization. Kung ang purpose ng constitutional amendment, to liberalize the economy, in the past, nakita natin na maraming economic liberalization measures na nagawa naman sa batas lang. Ang problema kasi doon is neither here nor there yun eh. Alam mo kung bakit? The laws were there, pero at any given time, those laws maybe ito yung problema. Maybe removed or amended. Maybe removed or amended or maybe questioned before the Supreme Court. On the issue of constitutionality. Ganun na nangyayari sa atin It's not constitutional. O, nakita mo yung nangyari itong... Kaya nga, kasi yung economic provisions, parin Jonat, nasa Constitution Precisely nga. Sa ibang bayan, hindi po yan na Constitution. That's precisely the point. Baka yan ang puntos ng Presidente. Tanggalin na nga natin lahat itong mga ito except for review. Batas na lang. Ilagay natin sa batas. Para hindi na makwe-question yan sa Supreme Court. That is by itself a charter. An amendment. Amendment or a revision. Gano'n. Sabi, ito, 1, 2, 3, 4, tanggalin na natin to. Make it Law. All So of very adjustable yan. Madaling palitan kung law yan. all of these principles should now be governed by law. Wag na yan. Wag nang ilagay dito. Tama yan. Pwedeng ganun eh. Yan lang ang gusto ng business eh. O di tanggal. Kaya nga, then list down all of these things that by implication may be questioned. Pero ang request ko lang kasi, parin Jonat, gawin na natin yan sa lalo madaling Panahon, yes. Dahil totoo po yung sinasabi ng mga negosyante na merong uncertainty. Ikaw ba hindi mo nararamdaman? Ako sa sarili ko, ang iniisip ko, Up ahead nga, di ba? May head ano bang endgame kaya nito? Saan tayo pupulutin after this? Chacha, magkakaroon ba ng plebisito? Magbo-vote as one? Magbo-vote separately? Ano yung mga amendments na maapektuhan kaya ako noon? Habang nandyan yung issue na yan, hindi ka nakakasiguro eh. Anong endgame nito eh? Lalo na siguro yung mga negosyante na Gusto mag-invest. gusto talaga niyan lagi, steady. Kaya So, po number one element Wala ng sila negosyo. nakikitang predictability. Gusto nila yung na-anticipate nila kung anong mangyayari. Kaya tuloy yung mga big business dito, conglomerates, they really want to go into agriculture eh. They do? Kaya lang, Like MVP? Oo. Pasok na nga sila. The Nasa uncertainty- ice cream at the gatas na uncertainty sila. is there eh.
The uncertainty is there. Ice cream at gatas? Dapat hindi, really. In fairness, si MVP in his pronouncements, gusto niyang pumasok talaga sa agribusiness. Pumasok na nga siya. Pumasok. In a big way. Pare, Legazpi as Oil you Mills, linis na niya yan eh. They were about to go there eh. Legazpi? Oil Mills. They were leasing it for some time eh. Alam mo, iba yung action niya sa sinasabi niya eh. Sabi niya, gusto niya pumasok sa agriculture. Nilease nila yung malaking oil mill at ang kanilang pinoprocess, hindi naman coconut oil mill. Ang pinoprocess nila, palm oil na imported. Ganun ba yun? So how can he, gagawin pa example ni Bernie Villegas na pumapasok sa agriculture in a big way. Pabaliktad nga, pakontra to eh. Imbes na makinabang yung mga coconut farmers, ang pinoprocess nila palm oil na imported. Ang suggest, The coconut farmer, coconut oil mill, dyan sa Davao. Meron akong kinakausap ko isang ekonomista, pare pakilista mo nga, lahat yung mga sa tingin mo are considered economic provisions of the Constitution na pwede na natin tanggalin dyan at dyan. Nilista. Ilabas na. Para ilabas na. Baka yan ang pupunta nito eh. Baka mas mabuti yun eh. mas madali. Mas madali yan. Hindi na kailangan magtalo. Tanggalin na lang natin. O sa Kongreso tayo magtalo. Ganon. Tapos. Oo. Di ba? Yun. And then you settle things. Settled na yan. Okay, so wala Out na na yan, ha? O ito, uncertainty. baka unanimous pa yan sa plebiscite at lahat eh. Hindi, tanggalin nyo na yan. Which was what many in the business community for a long, long time pinopoint out. Dahil nga doon sa mga nangyayaring Supreme Court ang nagdi-decide. Ng economic issue. Economic issues. Okay, 8:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at si Joel Lacsamana. Good morning. Good morning. Hindi po birthday ni Engineer Winer Contino. Binati mo na ba? Ay, wag Ito, mo babatiin. Birthday ba? Birthday niya po pala pero ayaw namin batiin. Ito, Ano? ayaw ko rin sanang batiin to, pero mga kaibigan natin to eh. Si dating Chancellor Fidel Nemenso. Oy! Ng UP Diliman. UP. UP Chancellor. Diliman. Birthday niya? Oo. Birthday niya. Huwag natin batiin happy birthday. Doktor pala to. He has a doctorate in math, ha? In math. Oo. Lupit Parang nun, malupit ito. At saka si dating Congressman Tony Bravo ng Co-op. Parang Tony, ha? Magpadala ka dito ng pansit. Nagpapagreeting ka eh. Masahog na pansit. Depende kung masahog o hindi masahog. Kung masahog, masarap. Kung pansit palabok lang, okay rin. Pwede na rin. Sarap na rin. Pero kapag pansit palabok, kailangan may kahalong barbecue. Alam mo, kaya kung nababanggit yung pansit palabok, kasi noong minsan, kinakantsawan namin si Governor Rodito Albano. Good morning, Okay. Gov. O yung pansit kabagan, masarap ang pansit kabagan eh. Pansit Kabagan. Ano yung kabagan? Yung pansit kabagan is a town in Isabela. So Yung may sarili sila style May ng sarili pansit. sila- masahog na pansit talaga yun. Masarap. At saka iba-ibang ano nila. Mayroon oyster nga ang ano nun eh. Ang sahog nun eh. Sabi, isang taon na, wala pa dumadating. Oo siya ng oo. Nagpadala yung kanyang kapatid, si Deputy Speaker Tony Pet Albano. Aha. Finally, nagpadala ng kabagan. Yeah. In behalf of, sabi niya, di nakantsawan ulit si Rodito. Oo. Sabi niya, hindi naman yun eh. Hindi naman pansit kabagan yun. Fake yun eh. Pansit palabok lang yun. Papadalang ko kayo ng totoo. Totoo. Iyon ang maganda. Yun ang masarap. Yan ang gusto namin, original. Original pansit kabagan from Governor. Eto, hindi original to. DNR office, main office. Nagkaroon po ng bomb threat. Kahapon. Hoax lang pala. Pero, Dumating ang bomb squad, umalis, nagkaroon ng evacuation. Yung building. Dating ang bomb squad, wala naman nakitang bomba. Wala, oo. So,
Malamang mga hoax ang tawag dyan. Pero Oo, may meron mga daw ganyan na naman Japanese. ngayon. May mga ganyan na naman. Karasawa. A certain Takahiro Karasawa. Meron daw bobombahin daw yan DepEd sa Bataan. Oh, mga Tsaka, ganun. mga ganun eh. So, ito pong si Justice Secretary Crispin, Jesus Crispin Remulla. Sinabihan niya yung NBI, Oo. Check nyo nga itong mga ito. alamin ang punot dulo. Email po yung bomb threat. Yung email na yan, meron kayong address, IP address. IP address. Matre-trace yan. Traceable, Kaya yung sinabi ng Chinese na hindi sa kanila galing, yung hacking ng mga government offices dito, napahiya po sila. Oo. Dahil ipinakita yung IP address sa China. And therefore, galing sa China. Pagkatapos kumambyo sila, sinabi nila, sige, tutulungan namin kayo para hanapin Kung sino kung yan. sino yung gumawa na yan. No. So, yung kung nag-email po sa mga government agencies at LGUs, Itong si Karasawa. dapat ang NBI may expertise. Yes, meron. Meron na yun. Kaya ang NBI ngayon, sabi niya, huwag niyong tigilan yan. Gusto kong... Dapat. Na natin yan. Dapat lang. Ang laking damage po ng ganyan panluloko maski ba... Hoax. At kaya nagkaroon ng credibility kasi yung hoax, yung prank. Dahil ni-report ng military na napatay na nila yung ano, yung mastermind nung Marawi. bombing sa MSU. Marawi. Mindanao State University sa Marawi. Alam naman natin, pag meron mga ganyang event, gumaganti yan. nangyayari yun. Gusto nila makabawi sa publicity. Diba? Na kahit na napatay na yung leader namin, Kaya pa namin we're to. still here. Parang gano'n na message. Kaya sila. pa natin. Nagkaroon ng credibility tuloy yung bomb threat. Ayan. Dahil sa timing naman. Timing. siguro, no? Timing. Basically. Kasi look, at the same time daw, may mga multiple government agencies sa Seoul, Korea, na Ganon din ang ginagawa. nakuha rin yung same email mula Japan, di ba? Domain pala, registered locally in Japan. Yung domain. So, I don't know, I mean, ang hirap po sabihin, dapat nga imbestigahan to talaga. Oo. Kasi hindi maganda. Yung mga sa Korea, nangyari din daw yan? Ganun ba? Oo, yun ang nakalagay dito. Kita mo, Chacha. Ay, Chacha. Yung, hindi pa nahahack yan. Yung hacking ng China, at maraming natamaan Ang sinasabi ng DICT, kulang na kulang daw sila sa tao. By the way, yung DICT nakakuha rin ng threat, di ba? Oo. Yung opisina nila. Vulnerable ba tayo talaga, pare? Ganun ba yung ibig sabihin nun? We will always be vulnerable, but ang pinag-uusapan, how vulnerable really are we? Or how are we How prepared? ready are we Oo. to counter this at investigate? Are we preparing? Are we not preparing? Or are we stand still? Or what? Are we sitting ducks? Di ba? Yung ganun Ito po ang sabi ng DICT, Department of Information and Communications Technology. Yun daw pong hacking na ginawa ng mga whoever from China. Ang tingin nila attempt at espionage. Espionage. Kumukuha ng information doon sa mga hinahack na computer ng mga government offices. They don't need to do that according to Secretary Rafi Alunan. Ano? They are here. Andito na sila. Nagtitinda ng ano? Nagtitinda ng buko yan. Baka hindi nyo alam. Paglabas, nakamawa na jacket. Naka-maucap. Oh. Advanced Persistent Threat Group number 18. Yan po ang pangalan daw nung nag-hack ng mga government offices. Sabi po ni Secretary Ivan. Ivan D. Hindi, ito pala Yusek Jeffrey. Jeffrey D. Jeffrey D. Nung inimbestiga raw nila, nakita nila na may mga gusto lamang na file na tignan. So, meron talaga specific, hindi yung halabira. Hindi. Kung ano lang yung hindi. Meron talaga na. So, ang conclusion nila,
It's an attempt What is that to file? get information. What is that file so that we will know whether that file is merits that kind of espionage? Ayan. Spyware daw ang ginamit na na technique spyware. Kaya yung files na yun. Oo. Database. Ghost rat. ang pangalan po nung ghost rat daw. Ghost rat. Pangalan nung malware. Remote Access Terminal, yung ibig sabihin ng RAT, nung rat. Ghost rat. Ginagamit daw lang po yan as a spyware. Meron ka, hindi ibig sabihin yan James Bond eh. Okay. Pwede kasing may gusto mo information for business. Mga ganun. Yung mga industrial espionage na sinasabi, mga secret ng kumpanya, gusto mo malaman. And therefore, malalaman mo paano mo atakihin yung competition mo. Halimbawa, hindi pa dumarating yung kanilang supply. Low on supply sila ngayon ng ganitong product. Arangkadahan mo. Meron tayo, ikaw ngayon ang sa market. Ganon eh. Ginagamit po yung spyware. It's not necessarily James Bond type na military secrets or what. Pwede kang blackmail yan personal. Isa pa yun. Yan po mga tinatawag nilang virus. Oo. May tawag sila dyan yung itatanim sa computer system mo. Tapos hingin ang pera. Pag hindi, pakakawalan namin yan. Yung mga ganon. Ganon. Malware yan, malware. So, ano ngayon? Kung yung sinabi ng DICT What na are we going to do espionage, about it? ano ang ating measure Anong ngayon? measures Pare, natin? ikaw, tatanga na lang ba tayo? Papakawalan ba natin yung mga... Alam mo, ang Pilipino magaling sa magaling sa yung mga counter at saka yung pagbibigay pa. Di ba tayo yung ano yun? Yung dati, yung 20... Love virus. Tayo yun eh. Sa ating galing Pinoy yun eh. Isa pong estudyante lang yon ng IT. Tumira siya. So, he was hired. He was hired Sabi mo yun worldwide. Ngayon, punta tayo doon sa Maayos na. Kaya naman, maganda rin, we have to comment the military. Yung tungkol dun sa nangyari sa Marawi. At least na-neutralize na nila yung leadership. Yung leader. Of course, tuloy-tuloy pa rin yan. Pero sinasabi ng military, medyo sumuko na kayo. Kung hindi, talagang pupulbusin namin kayo. Okay din yun. Maganda yan. Okay. Kung pero galing sa Japan yung bomb threat, kung totoong galing sa Japan, baka isa lang event yun. Kilala daw siyang di ba yung si Takahiro Karasawa-san. Kilala siya na bomb maker talaga. At meron siyang opisina eh. Kaya nagamit yung pangalan niya. Baka nagamit nga lang ang pangalan. Oo, pwedeng ganun eh. Wala Hindi pala talaga siya. Kaya mabuti. Hoax po may naloloko lang. Mabuti sinabi na ni Secretary Remulla, NBI, tignan nyo na naman Alamin mabuti niyo, ito. mabuti yan. Dapat yan, mahuli. Halimbawa, scam. Ang dami nagsasabi ngayon, bakit akala ko ba nag-register na tayo Yan, ng ating SIM card? SIM card. Pagkatapos, ang dami pa ring scammers. Ano nangyari doon sa SIM card registration? Yung pala, marami pa lang, before the SIM card registration was out and it ended, marami na pala nakalabas. Marami nang kumuha ng SIM card. Pero registered na yun. Oo, registered. Halimbawa ako, nagpa-register ako ng 100 Okay. na SIM card. Yun na, gagamitin ko It na. will take time na maubos Bago yan. maubos. So, meantime, ang dami pong Ang scam daming ngayon. scammer. Mag-iingat daw kayo ngayong Valentine's. Lalo na itong Tomorrow, Valentine. Valentine's, yung mga Matindi yan. love Marami, scam. May love scam. Pero parang lahat, binanggit mo ngayon sa Marawi, let's congratulate talaga yung kung sino Military. unit na The military. kasi ang ganda daw ng operation talaga na Ano yan? nila yung sa Yan pare, ang tindi na intelligence work ang ganda intelligence nila rito. para matuntun mo yung tao yon. Sobrang galing na intelligence. I mean, they really worked on this matindi to intelligence. Hindi nila tinigilan planning, yan. Strategic ang nagawa nila rito. Maganda kasi yun lesson na you cannot get away with it. Di ba? Yun ang dapat eh. Ganyan din yung gustong mangyari ni Boeing.
Di ba? Kung mahuhuli yun, kung sino may gumawa Sino may- yan, you cannot get away with it. Dapat, hindi. Kahit ang dami lang na daling mga armas at bombs at maganda. Hindi kasi tuloy-tuloy yan. Right Tuloy-tuloy yan, after, operation. nagkaroon kasi prior to the bombing, nagkaroon na ng banatan eh. Kaya nga sinasabi natin dati, di ba? Kaya sila gumawa kagad ng retaliatory action para lang masabi na, hindi pa kami tapos. Hindi kami napilayan. Hindi pa kami Wala, napilayan. okay. O dito, after the bombing, tuloy-tuloy naman ang militar. Hindi sila tinigilan. Hindi sila tinigilan din. Sustained operation to. Ito ang sustainability. Ayan, maganda yan. Okay. Congratulations. Yun na nga dahil doon sa nangyaring yun, nagkaroon pa ng credibility Itong bomb threat Oo, na to. itong bomb threat. Na timing Na lang. timing. sa totoo. Timing lang ba yun o sinadya? Tiniming Ako, I nila. Ibang pinaralel nila. Pero, kasi mas naniniwala ko yung sinab mo, they were looking for, baka talaga to business. Cywar yan part of the espionage to cywar yan. Kaya sila rito Yung hacking, Oo. yun talagang kaduda-duda yun. Ito, lang, hoax Hoax. Di ba? Mayroon nangyayari. Yung hacking, kaduda-duda talaga yun. Kailangan yun, malaman din natin, DICT. Oo. Ano yung specific file na gusto nilang tuloy? Gusto nilang yun. makita. Saan nanggaling, etc. Yung gano'n na Ngayon, nagkakak pag na- nalaman natin yun, alam na natin Oo. kung anong purpose. Baka mga terms of reference yan. Yung Nang naiya, naku, nakakatakot, delikado. yan. Naku. Hindi. To the rescue ang privatization. Hindi, kasi marami ritong deals ang China. Oo, marami. Marami negosyante po rito na Chinese. Alam mo, meron akong mga nakilala Oh. from mainland China. Ayaw na nila, gusto na nila dito magnegosyo. Sa totoo lang. Okay. Marami silang mga... Kasi ang tingin nila, ang Pilipinas, papaakyat pa lang. Ang China, matagal lang umakyat. Ngayon, pag nado ka na, ang hirap na magnegosyo. Nasa plateau. Nasa plateau sila Hirap na magnegosyo. Dito raw, the opportunities are all around. Yes. Halimbawa, dyan sa BGC daw. Ito yung sabi nila. Whatever you open will click. Talaga. Notwithstanding, napakasama ng parking, ha? Sige. Oo. Hindi. Whatever you Tsaka open. walang public transport. Di ba? Wala. Walang public transport dyan. Tapos, kung alam mo lang kung sa mag-park, madali Sa bagay. Ang problema dyan yung public transport. Walang public transport. So, sino mga market mo? Yung mga nakatira doon at saka yung mga nagtatrabaho doon. Pero Pero may mga pera yun. pero yung sinasabi mga Chinese businessmen, Yes. business investors. Malalaking Yan na. investments. Ito po yung mga hindi naman malalaki. Pero milyonan, daan milyon din ang dala. Not bad na yun, bro. Kailangan natin yan. Not bad na ba sa yan? Oo. Daan milyon? Kung maraming... Hindi Not bad. ito yung mga Oo. MVP group going into ice cream. Millions. Millions. By the billions. Malakas. Yung- Malakas Oo. yan, malakas. Well, ang kanilang pinapasok, siyempre, services. Services and real estate. But sooner, bumibili sila ng mga Lupa, ng units. Okay. Ngayon, yung Pogo raw, iba na pangalan. Internet gaming licensees. Sabi ni Shakespeare, arose by any name. Smells. Sino may sabi niyan? Sabi ni Pagcor. Altenco, Pagcor. binago na raw po ang pangalan ng Pogo. Internet. Nagkabanatan dyan sa Pagcor. Nagkaroon ng hearing. Alam mo bang kung papanoorin mo, yung mga hearings, tatlong agencies ang medyo binabanatan ngayon. Okay. Isa nga yung Pagcor, tapos pangalawa, PCSO. Pagcor PCSO, isa yun. Gaming. Gaming eh. Oh, Okay. oh. Okay. Tapos, binabanatan nino? Nina Senate. Senate at saka House. Pero Ang Senate. mas Senate si Senator Tulfo, si Rafi. Oo, meron dyan. Oo. Meron. But tapos transport, LTFRB, LTO, yung tungkol doon sa DOTR, tungkol doon sa PUB modernization. Oo. Ayan. Ano pa isa? Yung tatlong yan. Yan ang mga binabanatan at this point in time. Hindi nga nababanggit pa yung tungkol sa driver's license eh.
So, kumbaga, ang PAGCOR gusto ma-resume ang Pogo. Yes. Pero IGL na lang. Internet Gaming Licenses. Igli. Parang ugly. Igli. Hindi, alam mo, yung Pogo naman, if it's properly monitored. Yun ang dinasabi ng chairman po ng PAGCOR and CEO. Oo. Al Tenco, Alejandro H. Tenco. Naniniwala ako doon sa Ako rin. sinasabi niya. Oo. Pero ganito po ang problema natin dyan sa Pogo. Ayaw ng China yan. Oo. Alam natin, may kiskisan tayo. With China. China. Alam niyo ba ginawa ng China sa Burma? Oo. Nung isinara ng Burma yung mga Pogo, ang China nagpadala ng isang eroplano sa Burma. Kasya yung mga nasaran. Yung mga nasaran. Sinakay sa eroplano. Inuwi sa China. Anong, At doon, kulong for life. wow. Doon kinulong, ano? Pinauwi. Seryoso ang justice system nila doon. Pare, talagang. Ganyan Wala kayong po. takas. Ang problema, Kaya eto, hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa Pogo dito. hindi, pero alam mo, ang problema, ginawa nila yan sa Myanmar, pero hindi nila ginawa sa Cambodia. Paano yun? Paano yun? They did not do it. As a matter Baka yung operator doon sa Myanmar ay hindi in. baka ganun eh. Alam mo, Meron din po kasi internal. merong internal din yan eh. Di ba sinabi ni paring Larry, Secretary Larry, pumunta siya sa Cambodia. Di ba? Cambodia. Pumunta siya doon. At pumunta siya doon sa isang city na kung saan thriving yan tungkol dyan sa Pogo. gaming. Yeah. Kaya sabi niya, hindi niya maintindihan din. Kasi ang Cambodia is one of the fastest growing din yan. Okay. Ang Cambodia at this point. Pero sabi Southeast po ni Asia. Congressman Rufus Rodriguez, paano yung mga money laundering na ginagamit dyan? Mga ganun. Illegal immigration, nakukorrupt ang Bureau of Immigration. Bureau of Immigration, yung naglalakad yung passport, everything. Yung money sinasabi natin. laundering, kailangan i-control yan. Enforcement nga ang problema natin eh. It's not about the game itself because there are really benefits. Ang problema, na-highlight yung social disadvantage. Yung mga illegal. Illegal. Kaya na-raid sa Pasay, di ba? Yung may torture den pa. Mga kung Kasi ano-ano. hindi naman kasi Torture din. na-enforce. Ang sinasabi ng marami, meron ka nga licensee, yung IGL. Oo. Pero may mga sub na hindi mo na Licensee, monitor. yun ang problema. Ganun kumakabit Parang kolorum, Kabit system cabin system. Mahilig tayo sa ganun eh. Isa lang po yung main nakakuha ng lisensya. lisensya. Marami siyang kakabitan. Ganon. Dapat ipagbawal. Yan. Yun ang Kasi ang kikita doon, yung nakakuha. Oo. Hindi naman gobyerno kikita doon. Siya. Nakakuha ng lisensya. Yung kaya nakakuha lang, malakas sa PAGCOR. Yan ang kailangan. Yan ang kailangan bantayan ni Chairman Yan. Tenco. Oo. Yung mga bataan niya dyan, gumagawa. Again, it's a matter of enforcement. Behind your back, merong ipapasang, kumbaga, mother license. Meron ganyan. Meron ganun. Mother Meron. license. Yung mga yon nanganganak. Okay. May mga iba pa nga, grandfather na. Di ba na namumonitor yun? Yung Yun na mother nga kailangan license, kung i-monitor. paano Yun ang sinasabi natin. nanganganak, Diyos ko. Yan ang dapat, ito, listahan mo. Nasaan na ngayon yan? Pag may nagpakita na ikaw pa rin ito, pero nandun sa kung saan, patay ka na. Patay ka na. Ayun. Mamomonitor ba yun? Masama ang bala. Yun ang kailangan. Kaya tama siguro yung plano ng PAGCOR na sila supervising na lang. Kumbaga sila yung Regulatory. Parang get out of the body. business itself. Hindi, Get wag na out kayo. of the Wag kayo mismo. Yun. Para mag-concentrate Oo, tayo dyan. Ayan. Baka pwede yun. Kasi doon Nakita ang mo ba yung, problema eh. yung Island Cove? Alam mo, ang daming building dyan. Oo. Yun na. Puro pogo yun. Oh. Sa daming building. One side. Parang economic zone. Bakante na ngayon yan. Wala na, pare. Hindi naman ginawang wetlands yan, ha? Hindi
hindi. Tapos na yun. Tapos Hindi, na yun. yung oo. Okay. So, ang mga bet, mabubuhay ulit yan. Kasi laki ng investment. Oo. As a matter of fact, hindi ba at one point, ang sinasabi nila yung real estate business, Oo. nagkaroon ng boom. Nagkaroon ng boom Precisely dyan. because of this This was pre-pandemic, naalala ko niyan Ano to yan yung mga gusto-gusto yung greenfield. Talagang From the ground up. the ground, biglang, ayan, ilang stories na building. Pumunta ka sa BGC, at the other part of BGC, na hindi yung SM side, na Hindi yung yun. mga monarch, yung Oo, area oo. doon, papuntang... Papuntang mga kampo, yung kampo. Oo. Nadadaanan ko yun, bro. Ang dami doon. Ang dami doon, ano na ngayon? Parang ghost. Oo, ghost Apartments. Ano yung mga high-rise po yun? High-rise. And that's just here in Manila, Dito, Metro BGC Manila. yun. May mga kakilala ko, may kaibigan Nasa ako. Sila labas. nagtayo sa Bacolod. O yan, sa mga ganun. Wala na yan. Cebu. Hindi kasi ang sabi ni Tenko, dati raw, puro exclusive Chinese companies yan. Oo. Nun daw pong starting in 2021, so 3 years ago, nang yung sector na yan, nagpasukan na rin yung mga Malaysian, US, yes. European companies in Singapore. So it's not a China problem. No, it's not. It's not the China problem. So meron daw pong bagong licensees. Ang tawag niya dyan, Special Class of BPO. Okay? 15 daw po yung ganyan na hindi China. Okay. At itong mga ito ay employing Filipinos. Ang ayon sa bilang niya, nasa 70,000. Aba. Laki. Yung IGL sector na yan. Job generation. Okay. Employment. Sa totoo lang, gaming to. Sugal to. Sugal. Pero dati kasi, yung mga Pogo, exclusively China market. Oo. Hindi Philippines naman yun Doon ang Sa labas. mga gamble sa sa China. Ito mga bago raw, hindi ganon. Hindi lang sa China. Therefore, hindi magagalit yung China. If that is our problem. Kasi nagagalit nagagalit yung China dahil yung mga Pogo nagkakaroon po ng social cost Problem, sa yeah. China. Oo. Why? Kasi dahil sugaro lang mga pare, pag tumaya yan, grabe sila. dito tumaya. Oo. Ang singilan yan, doon naman sa China. Oo. Paano kung walang Pambayad. natalo? Kung walang pambayad na. Ang singilan po niya, gagamit na ng muscle. Ganun na. Kaya nagkakaroon ng torture. Mob style na yan. Oo. Diba? Ganyan na sugal Pag di ka nakabayad, ang papalit niyan, papasukan ka. babalian ka ng buto or something. ganun. So, nagkakaroon na social cost. Yan po yung... Na nare-reflect din dito. yan ang problema nila. Ngayon, 70,000 na pila. At ang ikita raw po ng Pagcor, umabot sa 5 billion last year. Kasi yung mga Pogo lang yung sinare. Mga sinara, yung mga China. Yung iba naman, Yung mga ibang nasyon, hindi Nandiyan. naman sinare. Kasi nga, angal na angal yung China. There you go. Yan 5 billion ang kinita niyan. So, eto ang debate dyan ngayon. Ibaban na ba natin? Hindi pwede. Ang laki ng magiging impact niya. Ano ba sinasabi ni Senator Tulfo? Ano bang inano niya? Hindi, ayaw niya yan. Hindi, si Senator Tulfo, ang binabanatan naman niya, yung disparity dun sa wages ng sa mga wages, executives okay. at saka yung mga employees ng Pagcor. Yun ang kanyang binabanatan. Okay. Balikan natin yan mamaya-maya. 9:02 ng umaga dito sa Carambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.